Warning! Ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng tema ng pang-aabuso, pagtataksil at krimen. Sensitivity advisory sa mga eksenang tumutukoy sa trauma. Huwag kang magpatalo sa emosyon at mag-sign na lang. Utos ni Telma Aguilar. Ang boses niya malamig na parang yelong na dumaloy sa silid-sala ng mansyon. Ang mga kortina ay nakabukas. Liwanag ng hapon sumisingit sa kristal ng chandelier. Pero hindi iyon ang nagiilaw sa mga mata ni na Adrian at Grace. Ang mga ngiting iyon ay may laway ng pananamantala. Nakangiti si Adrian na halos hindi na maitago ang pagod at pag-asa. Nakasuot ng blazer niya na mamaalin pero may mga peklat sa dibdib niya na hindi na itatago ng damit. Pagkukunwaring alintana, pagkukunwaring pag-ibig. Si Grace, naka-strapless na damit at maitim na maskara, nakatayo sa likod ng upuan ni Telma na parang manlalaro sa isang pulpit at ang tingin niya kay Ella ay puro pag-aasar. Nakaharap si Ella, nakayuko. Kamay niya naninginig habang hawak ang piraso ng papel na hindi niya lubusang nauunawaan. Annulment papers, mga linyang puno ng legal na salita na nilalagay sa bibig niya ng mga taong gumagawa ng batas ayon sa kanilang kagustuhan. Ano ba ang gusto mong mangyari? Ipagkakait ko ba sa iyo ang katotohanan? Sigaw ni Telma, at may nabasag na tahimik sa silid, parang salamin na dumurog sa malalim na init. Hindi ka namin kailangan, Ella. Kailangan naming mag-move on para sa pamilya. Nilunok ni Ella ang luha na naglalayag sa gilid ng kanyang mata. Hindi siya bata, pero ang pagkakakulong ng 5 taon na pagtatrabaho at pag-asa ay parang isang bigat na ngayon binunot mula sa kanyang libdib. Hindi ako magnanakaw, bumulong siya, hindi para magpatawa, para protektahan ang sarili. Hindi sapat ang boses na iyon para hadlangan ang dagat na dumadaloy sa kanila. Si Adrian umandulog sa mesa, tila pinag-aralan ang mga paggalaw na magpapakita ng kahinaan at simpatiya. Handa siyang maging masakit na kailangan. Ella, pumirma ka na. May proseso dyan. Hindi mo kami mapipigilan. Ang tono niya ay plano na. Galaw ng tao na may alam ng exit strategy. May isang tugma ng ingay. Hades, ang malaking aso ni Ella na nangingisay sa labas ng pinto, ay tumahol ng malakas. Sa ilaw ng paggawa, mukha ni Ella nag-iiba, hindi para sa takot, bagkus para sa isang panloob na pagpupumligas. Alam niyang kailangang pumayag dahil si Telma at Adrian may mga paraan para pilitin siya. Alam niyang mamamatay ang maliit niyang mundo kung tatanggi siya. Lumapit si Telma, tinulot ang kamay ni Ella parang pag-aabot ng kahulugan. Ito ang pinakamabuti para sa'yo, sabi niya, at sinubo ang mga salita na parang laso na ipinapako sa puso. At doon, sa gitna ng mansyon na puno ng mga lumang larawan at mga genealogy frame na nagpapakita ng dugo at titulo, pinalaya si Ella. Tinapik ni Adrian ang braso niya, isang limpyo, ngumit mapanlin lang na galaw, at sinabing, kumuha ng bag, aalis ka na. Hindi niya iniwan ang pagmamahal. Iniwan niya ang lahat niyang pinagkakapanigan. Carol, ang ina ni Ella, naghihintay sa labas. Mga kamay na nanginginig habang niyayakap ang anak, ngunit hindi malakas na pumipigil. May isang kahigpit na panluluha, hindi lang dahil sa pag-alis sa mansyon, kundi dahil sa pagkaunawa na ang pag-aasawa ay hindi naging pag-ibig, kundi isang kontrata na nilamon ng kasaklan. Sa labas, naglakat si Ella patungo sa isang taxi. Dala ang isang maliit na bag na may tinik ng kanyang mga alaala. Isang lumang apron, isang kwintas na bigay ni Don Felipe, at isang bagay na hindi niya binigyang pansin noong una. Isang sobre na nakatiklop at may pangalan niya. Hindi niya binuksan iyon. Bago siya sumakay, napatingin siya sa mansyon. Mataas, maganda, malamlam, at sa mga tao na nagtataboy sa kanya bilang basura. Sinimulan niyang magsalita sa sarili ng isang bagay na magiging gabay niya sa gabi. Hindi siya magpapatira pa. Hindi dito matatapos. Kung nararamdaman mong nakakaantig ito sa'yo, manatili ka. I-like at i-share ang kwento para makarating sa iba pang kailangan ng pag-asa. Pag-uwi sa maliit na bahay ni Carol, nagkaroon ng katahimikan na hindi kapantay ng mansyon. Iba ang kalidad ng katahimikan dito. Hindi mayabang, walang mga kristal, walang bulong ng kapangyarihan. Carol naghahanda ng sopas, at habang nagkakape sila, nagkwento si Ella ng mga detalyeng nangyari. Ang malamig na tingin ni Telma, ang pag-iyak ng mga katulong na pinagsabihan na hindi dapat mag-ambag ng kahit anong pakiusap. Si Carol, matatag at may tiyan na puno ng paggalang, yung yakap kay Ella at pinahid ang mga mata nito.
Makakaraos tayo. Hindi ka namin iiwan. Sa mga sumunod na araw, nag-ikot ang buhay. Naglinis si Ella ng ibang bahay, nagtrabaho sa iba't ibang lugar, ngunit ang sugat ay hindi nawawala. Sa likod ng kanyang mga mata, bumabalik ang mga flashbacks ng mga gabi na sunusulyapan siya ni Adrian ng may malayaw na tingin. Isang kamay na nakaabot ng sobra sa lugar na dapat hindi nang himas. Isang biro na sinabayan ng boses na humahalahak. Hindi siya nagbigay ng dramatikong eksena noon, ngunit ang bakas ay nag-iwan. Hindi ng hiwaga, kundi ng malalim na hindi pag-asa at pagkabahala tuwing may masyadong malapit na paghawak. Hindi niya oorasan ang mga pagbabalik ng alaala, ngunit may mga sandali na hindi maiiwasan ang malupit na pag-rewind ng mga pangyayari. Isang gabi, habang nagbubukas ng lumang kwarta ni Don Felipe, mga munting bagay niyang napunta dahil sa pagiging maayos niya sa mansyon. Napansin niya ang isang maliit na papel na nagtulak ng libog sa kanyang ilong. Hindi nito sinasabing ito ay para sa'yo, ngunit may isang inisyal lamang, DF, at may isang pirma sa kanya na pamilyar. Hindi ito formal na testamento, simpleng tala lang na naglalaman ng mga salita. Huwag kusang buksan yung mga iba. Pinagligid ni Ella ang papel sa daliri niya at may dahan-dahang kalakip na init ang pag-aalala sa mga maliliit na pagkakataon na may ngiti si Don Felipe sa kanya. Isang ngiti na hindi basta-basta binibigay sa kanino man sa mansyon. May isa pang bagay, isang maliit na kwintas na may palamuting inukit na parang sinaunang crest. Para sa'yo, sabi ni Don Felipe minsan kapag gumagapang siya ng mga sulat, protektado ka. Hindi siya bata para magkamali. Ngunit ano ba ang ibig sabihin ng proteksyon mula sa taong may pangalan at kayamanan? Bakit ang pangalan niyang mahina at walang kapangyarihan? Bakit binigay siya ng kanyang pansin? Pagharap sa realidad ng pagpapalayas, nagsimula rin ang paghahanap. Una niyang ginawa ang pinakasimple, nag-screenshot ng mga posts sa social media. May litrato si Grace na naglalakad sa tabi ni Adrian na may caption na New Beginnings. May mga comment ang mga kakilalang industrial magnates. May hawak na baso ng champagne na parang magdudulot ng epilogo sa kanilang kasinungalingan. Dapat may plano tayong maayos, sabi ni Dominic nang bumalik siya sa buhay ni Ella. Matagal na silang magkakilala, mga kababata na naghiwalay dahil sa tadhana. Ngayon bumalik siya na may mga bag at baka may mga bank accounts at investments na hindi niya kailangang ipakita. Ngulit may mga mata ring hindi kailanman nagbabago. Inilapat niya ang tingin na parang bata pa rin na alam ang lahat ng kalokohan. Alam ko kung ano ang ginagawa nila, sabi ni Dominic, at hindi ako titigil doon. Hindi sa akin ang kayamanan, pero sa'yo. Hindi ko papayagan na sirain nila ang pagkatao mo. Hindi lang siya bumalik para umibig, bumalik siya para tumulong. Sa kanya, nagkaroon ng ibang klase ng sandata ang paghihiganti, estratehiya. Mabilis na pinagplanuhan nila ang mga dapat gawin, mga dokumento, mga posibleng saksi, mga pag-uusapan na dapat maitala. Hindi nila haharapin ang mundo ng may luha. Haharapin nila ito ng batas, ng ebidensya, ng mga taong magpapatunayan sa katotohanan. Minsan, naglakad si Ella kasama ang aso niyang si Hades sa tabing kalsada. Ang malaking asong iyon ay tila alam ang bigat ng kanyang puso, nanginginig sa malamig na simoy ng hangin. Nakita niya ang isang matandang tindahan ng kapi-kapi at nagpa siya na pumasok. Hindi para gumaya kundi para kumuha ng kopya ng isang lumang resibo, isang lumang pangalan na hindi niya maintindihan noon. Baka kailanganin natin ito, sabi niya sa sarili, at nagbigay iyon ng kakaibang lakas. Noon niya nasimulan ang pagkokolekta ng maliit na bagay na maaaring hindi mahalaga sa iba, ngunit baka maging sentro ng pagbabado. Sa loob ng mansyon, hindi rin nagtagal ang katahimikan para sa Aguilar. Si Telma abala sa koordinasyon ng kasalan ng negosyo at ang pagre-restructure ng holdings. Ang pangalan ni Ella, maliban lamang sa mga pag-uusapan, hindi mahalaga. Sa isang meeting, may nagbanggit, kung maalis natin ang sagaban, maayos ang transisyon. Iyon ang salita na pumalo sa mga taenga, parang dumugo at nangyari. Ngunit hindi lahat ay kalakasan para sa kanila. May mga mahihinang tunog na dumarating mula sa ospital kung saan pinasok ni Don Felipe isang buwan bago ang eksenang iyon. Isang misteryosong kaso ng pagkamatay ng isang pasyente sa tabi niya, isang shift ng nurse na mabigat magpaliwanag at isang report na na-file pero hindi pinansin ng publiko. Si Don Felipe na nakaupo sa kanyang lamesa na may pamilyang naghahabi ng mga plano ay isang beses na nagtanong sa nurse na nag-aalaga sa kanya. May nakakita ba ng kakaiba?
Isang sagot na hindi malinaw ang lumabas, ngunit may isang pagtingin lang na nagsasabing meron. Hindi ito malabo at hindi rin simpleng aksidente. May mga tao na nag-aalala at ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng bakas na hindi matanggal sa tala-arawan ng mansyon. Habang naglalakad siya sa lumang daan ng palengke upang maglinis ng karagdagang trabaho, may tumawag kay Ella. Ang boss, si Nancy, dating kasama niya sa mansyon, nakasabing may nakita siyang kakaiba. Ella, hindi ako makapaniwala. Nakita ko si Grace. Nakikipag-usap kay Grace sa likod ng sekretarya. May dala-dala silang folder na may stamp ng ospital. Ang mga salita ni Nancy parang nagbutas ng komot ng katahimikan. Sabi ko sa'yo, mukhang may tinatakpan sila. Hindi pa tapos ang mga pangyayari. Bawat hakbang ay parang paa na tinatapakan sa bangin. May alingaw-ngaw ng mansyon ay nagsisimula ng sumalamin sa mga pader ng maliit nilang tahanan. Si Dominic, sa pamamagitan ng mga koneksyon, nakakuha ng isang maliit na legal consultation mula sa isang abogado na kilala sa paghawak ng mga case ng fraud. Kailangan nating mag-file ng immediate motion para sa temporary injunction sa mga assets, sabi ng abogado. Kailangan din ng chain of custody kung may CCTV o anumang surveillance footage. May CCTV ba doon? Tanong ni Ella. Makilis na bumalik sa alaala. May mga maliliit na kamera sa mga sulok ng study ng Don Felipe. Isang maliit na control room na nakita niya minsan habang nag-aayos. Hindi para magbigay ng kwento sa kanila noon, kundi para tiyakin ang seguridad ng matandang lalaki. Hindi niya pinagbigyan noon ng kuryusitat, pero ngayon, ang pagiging bukas sa maliit na teknolohiya ay tila naging isang lihim na susi. May mga kameras, sabi ni Dominic. Kung nandoon ang footage, kailangan natin ng legal access. At kung may mga taong nag-fake ng dokumento, pupunta tayo sa forensic handwriting, signatures, and the like. Pero kailangan natin ng isa pang bagay, isang testigo na hindi maikakaila. Sa isang gabi na basa ang kalye dahil sa ulan, nagpasya si Ella na bumalik sa mansyon, hindi para magsumbong, ngulit para kunin ang isang bagay na kailangang ilabas. Nagpapahinga si Don Felipe noon sa ospital at si Ella ay isang beses na puntahan ang kanyang kwarto upang magbigay ng mainit na supas. Sa pag-ikot niya sa study, nakita niya ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng mesa. Isang bagay na hindi niya nabigyang pansin noon dahil sa dami ng gawa. May tatak ng isang lumong abogado roon at may isang label na may nakasulat na hindi niya maintindihan. Isang piraso ng papel na dinala mula sa opisina at mistulang inilagay doon nang hindi sinasadya. Hindi niya buksan noon. Ngulit ngayon habang malakas ang ulan at tila pinipiga ng kalangitan ng lahat ng luha, pinilit niyang magpasya. Kinuha niya ang kahon, itinago sa ilalim ng kanyang damit at muntik nang hindi mapansin ng guard. Siniyasat niya iyon sa bahay ni Carol. Pagbukas, may laman itong mga lumang liham at isang sobra na may tatak mula sa isang kilalang abogado ng Villacorta family. May pangalan, Ella M. Villacorta. Napatigil ang hangin sa kanyang lalamunan. Parang may nag-iingay na isang hitik na trumpeta na hindi niya inaasaan. Hindi pa sapat ang katibayan iyon, isang sobra na maaring inilagay doon ng sinuman. Ngulit ito ang nagsilbing pignamulan ng galaw. Ito ang maliit na saksak na nagbubukas sa kanya ng pinto na hindi niya alam na nakakandado. Hindi niya ito ipinakita agad kay Dominic. Siniguro muna niyang papaano ito mapoproseso dahil alam niya na sa mundo ng kayamanan at kapangyarihan, ang dokumento ay isang sandatang maaaring i-discredit ng isang buntong hininga ng Telma. Nag-assign sila ng abogado, Attorney Tevilla, isang pangalan na muntik nang nasa newsfeed dahil sa mga malalaking case na kanyang hinawakan. Mabilis ang galaw ni Attorney Tevilla. May kontak siya sa isang notaryo, may kilala sa court clerk at may isang kaibigan sa forensic department. Kailangan natin ng authentication, paliwanag niya. Hindi tayo pwedeng magbukas at magsabog ng akusasyon. Maingat na proseso ito, chain of custody, certified copies at itatala natin lahat. Sa likod ng plano, may isang mas malamlam na realidad. Ang mga kalaban ni Ella ay hindi lamang darating sa legal na paghaharap. May nagagalaw na mga tao na handang magpakawala ng takot, ng pagkawasak ng reputasyon, at kung minsan ng pagkitil ng buhay upang maitulak ang nararapat sa kanila. May napag-alamas na lihim na hindi dapat nabunyag. May isang gabi na may tunog ng sirena sa ospital, isang alarm na nagpa-alarm sa buong shift. Hindi malinaw kung bakit, ngunit ang mga pangyayari ay nagsisimula ng mag-intersect. Ang ospital, ang mansyon, ang mga dokumento, at ang kriminal na usapin.
Habang ginagawang legal ang mga unang hakbang, si Ella ay natuturing magplano ng kanyang seguridad. Inutusan ni Dominic ang ilang kilalang security personnel upang mag-obserba sa paligid, hindi para manakot, kundi para protektahan ang maliit na taong nagsisimula ng maglakbay sa gitna ng unos. Si Hades ay hindi iniwan sa bahay, naging kasama niya sa gabi at sa paglalakad. May mga araw na bumabalik ang pangarap ni Ella na dati lamang nasa kanya, ang maglinis ng harden at magtrabaho ng may dangal, hindi bilang kababawan na lilalaro ng sinuman. Ngulit ngayon ang laban ay nagsimula, hindi siya pwedeng umalis sa laban. Ang mga sandata ngayon ay ebidensya, testigo at mga taong handang tumayo sa harap ng pulis at korte. Sa isang gabi, dumating si Nancy at Gretchen sa bahay nila Carol. May dalang tsaa at mga ingay na nagmumula sa tunay na mundo. Nakita namin si Grace sa likod ng ospital, bulong ni Nancy. Parang nag-uusap sila tungkol sa isang folder na may watermarks. Sabi niya, siguraduhin yung maayos, huwag hayaang malaman ni Ella. Kinig ni Ella ang salitang iyon at naramdaman ang isang pailalim na pag-init, hindi puot kundi focus. Kung ganon, kukuha tayo ng footage, sabi niya. Kailangan natin ng CCTV sa ospital, kung meron man. Meron, sagot ni Gretchen. May kamera sa koridor kung saan nangyari ang incident noong buwan na yon. Nakita ko ang pagkilos ni Grace na parang tinutuloy-tuloy niya ang paglipat ng mga bagay. Pero hindi natin makukuha iyon basta-basta. May chain of custody. Nagpatuloy ang pag-uusap. Planong humingi ng court order para sa footage, paghingi ng affidavits mula sa mga nurse na may idea, at pagkuha ng pagsusuri ng mga dokumento. Hindi ito simpleng direktor na nag-uutos ng eksena. Ito na ang batas, proseso, pag-antabay at tiyaga. Isang gabi habang nagbubukas ng lumang sobre na kinuha mula sa study ni Don Felipe, may nakita si Ella na hindi niya inaasahan. Isang maliit na tala, parang lihim, na nakatago sa likod ng isang pahina. Ilang salita lamang. Para sa araw na hindi ninyo ako madadagdagan ng sakit. Walang pirma, isang linya. Ngulit sapat na iyon para maabot ang puso ni Ella. Hindi dahil sa pag-aangkin, kundi dahil naroon ang bakas ng malasakit ni Don Felipe. Hindi ito legal na basehan, ngulit nag-iwan ito ng emosyonal na katibayan na may bagay na hindi inaasahan. Si Don Felipe ay may ugnayan at tiwala kay Ella na hindi basta-basta ipapaliwanag ng mga larawan ng pamilya sa dingding. Habang gumagalaw ang mga araw, lumalaki ang mga tanong. Ano ba ang tunay na papel ni Don Felipe? Bakit napakahalaga ng kanyang atensyon kay Ella? At kung may lihim na trust o papel na nagtatakda ng tagapamana, bakit hindi ito sadyang inilantad na pwedeng gamitin ng mga Aguilar para mas mapabilis ang pagbagsak ni Ella? Ang sagot ay hindi simple. Kailangan ng oras, kailangan ng dokumento, kailangan ng isang testigo at ng proseso, at kailangan ng isang taong maglalakad sa gitna ng bagyo ng may dignidad. Isang umaga, dumating ang tawag na nagpabago sa pagtahak. May natanggap kami na korespondensya mula sa isang notaryo. Ang sabi ni Attorney Tivila sa telepono, hindi pa confirmed, pero may nakikitang pattern, isang sealed envelope na may marking ng Villa Corta Legal Office. Sabi nila, may pangalan ng isang beneficiary. Hindi ito proof pa, ngunit may laman. Maari itong simula. Ang boses ni Ella ay napakapayak nang marinig ang balita. Hindi siya agad nagpakitang emosyon. Ngunit sa ilalim ng katahimikan niya, may apoy na nagsisimula ng magliyab, hindi para sirain, kundi para ibalik ang karangalan. Ano ang kailangan nating gawin? Tanong niya. Secure copy muna, sabi ni Attorney Tevilla. At huwag nating ibunyag sa publiko hanggang hindi napapatunayan. Magiging target tayo kapag naputol ang laruan nila. Hahanapin nila ang paraan para i-discredit ang notaryo, i-forge ang pirma, at sabihin na sinadyang nilagay niyo ang sobre doon. Huwag nating hayaang mangyari iyon. At doon, sa tahimik na gabi na may liwanag ng lampara lamang, nagpasya si Ella na hindi basta magtitiis. Hindi siya susuko, hindi siya aangkat ng galit na mamamatay. Haharapin niya ang laban sa paraan na mamamahalin niya sa sarili. May diskarte, may ebidensya, may suporta, at may determinasyon na hindi matitinag. Sa huling sandali ng gabing iyon, binalot niya ang sobre ng mga lumang liham at inilagay sa isang maliit na kahon. Sa loob, may isang maliit na USB drive na inabot ng isang kilalang kaibigan ni Dominic mula sa isang security firm, isang maliit na regalo upang ma-back up ang anumang video na makukuha nila. Maingat, sabi ni Dominic, hawak ang kamay ni Ella. Kung ito ang ating sandata, iingat natin ito. Hindi pa tapos ang kwento, ngunit may mga linya na unti-unting nabubuo.
Ang mansyon na nagsisimula ng kuminang ng hindi para sa mga Aguilar, ang pangalan ni Ella na unti-unting sumisiksik sa tinig ng legal na mundo, at ang isang maliit na grupo ng mga taong handang tumayo at magsalita ng katotohanan. Sa loob ng kanilang tahimik na pag-usad, may mga anino pa rin na kumikislap, mga taong handang gumamit ng madilim na paraan upang mapawi ang liwanag. Sa loob ng maliit na mesa ng kainan ni Ella at Carol, habang umuusok ang tsaang nilaga, dumating ang mensahe na tulad ng isang sipi mula sa hinaharap, isang text mula sa isang hindi kilala na may nakalagay na, "Kung pipilitin nyo kaming ilagay sa kangkungan, hindi namin papayagan na manalo kayo. May paraan kami. Hindi ito banta lamang. Ito ay paalala na ang laban ay personal at marahas ang posibilidad." Ngunit sa katahimikan na sinusundo ni Ella, may iba pang boses, ang boses ng determinasyon. Hindi niya hinahanap ang karangalan ng mansyon bilang kapalit ng sarili, hinahanap niya ang pagbabalik ng dangal at katotohanan. At sa isang gabi, habang nakatitig siya sa lumang sobre na may pangalan niya, naisip niya ang isang salita na hindi niya inaasahang bibigkasin, "Dan." Hindi pa iyon ang pangwakas, ngunit ang maliit na salita ay parang isang hudyat, hindi isang pag-uutos na pumatay o magpakasama, kundi isang pag-angkin. Isang pag-angkin na hindi para sirain ang iba, kundi para muli mang sunggaban ng karapatan na inaakala niyang nawala. At habang ang buwan ay sumisilip sa kiseme ng maliit nilang tahanan, huminga siya ng malalim, sunod ng tahimik na paglapit sa telepono. Tumawag siya kay Attorney Tivilla at sa NBI contact na ibinigay ni Dominic. Ang mga unang hakbang ay nasimulan na, affidavits, chain of custody panning at paghahanda sa public exposure na malapit nang dumating. Hindi pa niya alam kung paano tatapusin ang araw na iyon, ngunit alam niyang handa na siyang harapin ang gabi. Ang liwanag ng umaga ay hindi agad umabot sa loob ng maliit na bahay. Para kay Ella, ang bagong araw ay hindi tanda ng kaluwalhatian, kundi ng mabigat na tungkulin. May mga listahan siyang hinahawakan, pangalan ng mga saksi, oras ng CCTV footage, numero ng rehistro ng ospital, at ang mga dokumentong kailangang ipa-authenticate. Hindi ito basta-bastang paghihigante. Ito ay trabahong maayos, mahinahon at walang halong galang na pagnanasa. Ito ang paraan niyang mabawi ang dangal. Tumunog ang telepono. Nakuha namin ang court order. Pahayag ni Attorney Tivilla ng walang paligoy-ligoy. Magpupunta ang NBI team bukas ng umaga para i-retrieve ang footage at kunin ang mga original logs sa ospital. Kailangan ko ng isang tao mula sa mansyon na magpapatunay ng chain of custody. May kilala ba kayong custody officer doon? Si Lucas, sagot ni Dominic. Nakatrabaho ko siya dati sa security. Siya ang makikipag-coordinate. Mahusay. Huwag kayong magpakita ng emosyon sa social media. Huwag magbigay ng interviews. Kung sila ang unang babangka, mawawala ang advantage natin. Sa kanila, ang taktika ay malinaw. Proseso muna, himay-himayin ng ebidensya at protektahan ng mga materyales. Ang isang maliit na USB na inilagay ni Dominic sa kahon ang nagsisilbing backup ng anumang video na makukuha nila. May mga security firm na nag-archive ng footage at iyon ang isa sa kanilang pinakamalaking asset. Habang naghahanda ang grupo, hindi nag-aatubili ang mga Aguilar. Si Telma, na malinaw ang galit at determinasyon, ay kinumpirma ang presensya ni Adrian sa tuktub ng kanyang plano. Kailangan natin ng mabilis na aksyon. Kung iiral ang anumang bagay na nagpapakita na may karapatan si Ella, mawawala sa amin ang lahat. Mahigpit ang pagpapahayag niya sa telepono kay Stefania. "Grace, ayusin mo na ang dokumento. Huwag nang magkamali." Sa kabilang sulok, si Grace ay pinakikinggan lang ang utos. Ipinapakita ang mukha ng determinadong babae na handang kumain ng mundo para sa posisyon. Si Chris, na hindi naman nagtataglay ng kaunting konsensya, ay kumikilos. Nagpunta sa isang hindi ganon kilalang notaryo at tinangkang magpatanggal ng pirma sa mga lumang papeles. Isang madulas na pagtatangka na i-justify ang isang bagong testamento o amendment. Ngulit sa mundo ng ebidensya, ang mga peking pirma ay madaling mabubuyag. Nagkaroon sila ng forensic handwriting expert na kinontrata ni Attorney Tivilla, isang babaeng masinsinang nag-a-analyze ng bawat kurba at tuldok ng pirma. Itong piraso ay may pressure pattern na hindi tumutugma. Ang stroke sequence ay pabaluktot, karaniwang resulta ng tracing. Paliwanag niya habang ipinapakita ang microscopic comparison sa kani-kanilang monitor. At may inconsistencies din sa ink aging test. Sariwa ang tinta, ngunit nilagay ang date na matagal na ang nakalipas. Forgery. Para sa Aguilar Camp, isa itong maliit na sigaw ng alarma. Sumapit ang sandali ng desperasyon. Nagbukas sila ng ibang front, ang ospital.
Kung may matinding paraan upang itaboy ang atensyon mula sa dokumento, iyon ay ang pagwasak sa credibility ng mga nurse witnesses at ang pagmanipula ng time logs. Isang mapanganib na plano. At sa planong iyon, hindi nag-atubiling sumama ang mga taong walang konsensya. Nagpatawag si Ella ng maliit na pagpupulong kasama si Dominic, Attorney Tivila at ilang piling kaalyado, sina Nancy at Gretchen dahil sa kanilang posibleng testimonya, at si Lucas para sa koordinasyon ng security. Hindi natin papayagan na i-discredit ang lahat ng ito. Mahinahon, ngunit matatag ang kanyang pahayag. May mga taong nagbahagi sa akin ng maliit na detalye noon. Ang mga kamera sa study, ang isang kahon na di inaasahang nanatili ng matagal. Lahat ng iyon ay dapat ma-authenticate. At kung may gagawa ng peking dokumento, dadalhin natin sila sa forensic lab. Ang plano ay simple at mabigat. Kumuha ng court order, kunin ang CCTV at hospital log sa ilalim ng legal na proseso, at siguraduhin ang chain of custody para sa lahat ng materyales. Hindi nila kailangan ng sensationalism, kailangan nila ng precision. Kinabukasan, habang papunta ang NBI team sa ospital, nagparami rin ng tao sa likod ng mga pader. Mabilis ang garaw ni Grace. Nakipagkita siya sa isang nurse mula sa administrative office at nagbukas ng mga alok na may halong banta. Isa kang tao na hindi dapat madamay. Kung tatanggi ka, hindi siya magiging masama sa'yo, basta't magsalita ka ng tama. Malabo ang pangungusap, pero malinaw ang ibig sabihin. Hindi nagtagal, may nakita na labis na takot at pagsisiyasat ang mga otoridad. Nang buksan ng NBI ang mga archives, may lumabas na hindi inaasahang detalye. Ang corridor camera na nagre-record ng pagpasok ng 2 taong kilala ng staff. At ang close-up ng kamay na hindi lamang basta nagtatanggal ng infusion tubing, kundi tila may sinusubok ang imanipula ang monitor. Ang footage ay malinaw sa pagkadiskarte. May 2 individual na nag-aayos ng isang bagay sa silid, at hindi nagtagal ay natuldukan ang pag-urong ng oxygen saturation bago magpatigil ang monitor ng isang pasyente. May sumusunod na pagkabalisa sa corridor, isang bantay na nagtakbuhan, at pagkatapos ay isang tahimik na tugon mula sa mga nakaalalang shift. Ang eksenang iyon ay hindi kailanman napapanood ng hindi sisingin. Hindi ito isang dramatikong paglalantad ng karahasan. Ito ay isang mapanuring pagsilip sa kung paano ang kawalang bahala ng ilan ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa iba. Ang masamang balita, may isang pasyente at isang night guard na hindi na muling nagising. Ang isa ay hindi si Don Felipe, ngunit ang epekto nito ay panibagong dahilan para palihim na takutin ang mga posibleng nagbubunyag. Ang forensic team ay nagtrabaho ng matiwasay. Kinuha nila ang physical evidence, traces ng lotion sa kamay na hindi gamit ng nursing staff, fingerprints sa tamang surface, timestamp ng CCTV na nakasynchronize sa server logs. Bawat piraso ay nirerelasyon sa chain of custody log na nilagdaan ng NBI agent at ng custody officer. Ang maliit na USB na unang inilagay ni Dominic ay napasok din sa ebidensya. Ang backup footage na iyon ay may duplicate record ng hindi mapapasubalian. Ipinakita ito ng mahinahon ni Attorney Tivila sa mga hukom. Ito ang madaling muling makita. May duplication at redundancy ang footage, hindi ito basta-bastang nabura. Habang umiikot ang kaso sa mata ng batas, lumala ang histerya sa loob ng mansyon. Nagsimula si Telma na magbawas ng katahimikan, nag-order siyang itago ang ilang papeles, at nag-utos kay Adrian na lumayas sandali. Ang mga tao ni Stefania ay kumilos sa likod ng entablado, nagpakalat ng maling balita sa social media, at may ilang leaked na screenshot ng isang supposed email na nagsasabing si Ella ang nag-apply ng dokumento sa notaryo. Ngunit maliit lang ang tumutugon noon. Marami nang nagsimulang magtanong. Sa isang gabi habang humahagulgol ang ulan, may tumawag sa pinto ng tahanan ni Carol. Si Nancy ang dumating, may takot sa mata. Ella, nakita nila Gretchen at ako, si Grace at si Grace ay nag-usap sa isang utility van kahapon ng gabi. May naisulat silang nota at may daladala na mga photocopies ng mga dokumento. Parang nag-aayos ng kahit anong dapat nilang baguhin. Nasaan ngayon ang van? Tanong ni Ella nang hindi agad nagpapakita ng emosyon. Saan naging storage ang mga ito? Ano ang kung magtutuloy-tuloy ang paghahanap? Baka masira ang ebidensya. Dagdag ni Nancy. May pag-aalala kami na may sikretong opisina sila sa likuran. Tinawagan ni Dominic ang isang kilalang tao sa security industry na nag-label ng isang maliit na team. Kunin natin ang van, utos niya. Secure it. Huwag papatunayang malinis ang mga papeles dyan. Kailangan natin ng chain of custody.
Nang masakop nila ang van, may natagpo ang stack ng photocopies at ilang sign sheets na nagpapakita ng purported amendment sa trust. Kaagad itong sinubmit sa forensic analysis. Ang resulta, mga piraso na hindi tugma sa orihinal at may ink mismatch. May isa pang detalye, ang notary stamp ay mukhang ginawang photocopy ng aktwal na selyo. Sa microscopic analysis, makikita na ito ay print artifact. Maliit na bagay, pero sapat upang masabing hindi totoo ang dokumentong iyon. Habang nagpapatuloy ang pagkakalantad, nagkaroon ng panibagong subplot. May nag-viral na text message na nagpapakita ng larawan ng isang lumang birth registry na tila may pangalan ni Ella ngunit may kakaibang katitikan. Ito ang push ng publikong opinyon. Ang mga tabloids ay nagsimulang maghasik ng mga pahiwatig. Subalit, ang panalo ni Ella ay hindi mga headlines. Ito ay ang maayos na proseso, ang maingat na pag-assemble ng ebidensya. Isang madaling gamiting sandata ang lumitaw, ang sealed envelope mula sa study ni Don Felipe na una lamang natuklasan ni Ella. Hindi ito basta isang sentimental na piraso ng papel. Ito ay isang liham na sinulat ng kanyang-kanyang kamay ni Don Felipe at ng kanyang matalinong na abogado. Mga dokumentong naglalaman ng letter of recognition at ng isang trust declaration na nagpapangalan kay Ella bilang secondary beneficiary sa isang private trust. Ito ay sinilyohan, notarized at may dalawang independent witnesses na nakapangalan, isang matandang housekeeper at ang private physician ni Don Felipe. Ang kahon ay naglalaman din ng ilang mga lumang photo na nagpapakita kay Ella na may hawak na maliit na kwentas na iniwan sa kanya. Isang maliit ngunit emosyonal na ebidensya ng ugnayan nila. Hawak ng abogado ni Don Felipe ang liham at sa ilalim ng mahistrado, dinala nila ito. Mayroong proseso, hindi basta-basta inilalabas ang mga sealed testament kapag may ongoing litigation. Ngunit sa pagkakataong ito, ang notary at ang abogado ni Don Felipe ay pumayag na ipa-authenticate ang dokumento sa harap ng isang neutral legal panel. Ang isa pang elemento, nagbigay ng affidavit si Rosalina, ang matandang housekeeper, isang taong matagal na sa bahay na nagpapatunayan na nakita niya ang pag-usap nina Don Felipe at Ella noong mga lumang araw at narinig ang pagpapatunay ni Don Felipe sa isang maliit na liham na nagsasabing para sa araw na kapag kailangan niya. May isang mahirap na sandali dito. Ang Aguilar Camp ay nagtangkang i-discompute ang testimonya ni Rosalina bilang biased. Sinasabing natitisod lang siya sa emosyon. Ngunit sa korte, ang testimonya ni Rosalina na nauugnay sa dokumento kasama ng forensic verification ng notary seal at ng handwriting analysis ay naging malaking puwersa. Ang maliit na papel na unang nakita ni Ella ay hindi na lang sentimental. Ito ay bahagi ng legalidad. Lumapit si Don Felipe sa laban kahit na mayroong panganib sa kanyang kalusugan. Sa isang pagkakataon, dinala siya sa isang hearing at nakatayo siya sa harap ng publiko nang may kahinaan sa katawan ngulit may katatagan sa tingin. Anak ako ni Don Felipe. Hindi siya nagsalita ng ganun lang. Ang kanyang salita ay tumagos sa mga puso. Hindi siya gumawa ng theatrics. Sinabi niya ito ng may katumpikan at may pag-amin. Pinangangalagaan ko siya noon. Pinangalanan ko siya sa aking sarili na hindi ipinapakita ito sa publiko dahil may komplikadong rason. Ngulit kung may nagsabi na hindi siya karapat-dapat na magkaroon ng pangalan sa pamilyang ito, hindi iyon totoo. May dalawang corroborating elements, ang sealed trust document at ang testimonya ni Rosalina. Dagdag pa rito, may isang lumang medical registry na naglalaman ng notations ng private physician na si Dr. Mercado, mga tala na nagpapatunayan na si Ella ay inalagaan sa bahay noon at may koneksyon sa pamilya. Ang magkakaugnay na ebidensyang ito ang sapat para magdulot ng pag-aalangan sa mga Aguilar. Sa kabila ng pagkatalo sa korte, hindi tumigil ang mga agresor. Nagkaroon ng panibagong tangkang pananakot. May isang gabi kung kailan may nagtatangkang pumasok sa bahay ni Carol upang magnakaw ng mga dokumento. Ngunit dahil sa maayos na seguridad na inorganiza ni Dominic, nahuli ang mga trespassers. Ang ilan sa kanila ay mga fixers, hinabol at kinuha sa pamamagitan ng police report. Hindi ito eksaktong malakas na tagumpay, ngunit pagpapakita ng kahandaan. Habang papalapit ang anniversary shareholder meeting, isang tradisyonal na pagtitipon sa malaking bulwagan ng mansyon, si Ella at ang kanyang grupo ang nagsimulang maghanda ng kanilang sariling presentasyon. Hindi ito isang lihim, ito ay isang desisyon na gawin ng lahat sa liwanag ng publiko. Kung tatangkain ng Aguilar na maglabas ng peking testamento sa harap ng mga board members, dapat din silang handang tumanggap ng ebidensya.
Ang araw ng meeting ay puno ng tensyon. Nakasuot ang mansyon ng puting dekorasyon, ngunit ang mga mukha ng mga bisita ay may halong pagkabahala at pagkamausisa. May mga shareholders na naghahanap ng katiyakan. May mga board members na konektado kina Stefania at kay Telma. Nakatanaw si Ella sa may dulo ng pasilyo, hindi bilang isang palabas, kundi bilang isang taong may katotohanan. Sa gitna ng meeting, nagkaroon ng maikling panimulang talumpati ang chairman. Si Telma ay nagbigay ng mahinahong pambugad at sandaling nagkaroon ng month-to-month updates. Ngunit hindi natapos ang mga minuto nang tumayo si Attorney Tevilla. Mayroon kaming nais ipresenta. Mahinahon niya ngunit may puwersa. Ito ay ebidensya na may kaugnayan sa mga alegasyon na iniharap sa korte. Pinatugtog ang first clip. Maliit ang dami ng mga mamamayani sa paligid nang makita ang unang frame. Corridor CCTV ng hospital, may 2 taong pumasok, si Grace at si Grace. Hindi ito dramatikong paulit-ulit na pagplay. Ang footages ay product ng legality, naka-date, naka-timestamp, at may authentication mula sa server logs. Ang mga mata ng mga board members ay lumaki. May mga maliliit na hungit sa hangin, hindi dahil sa noise machine, kundi dahil sa biglang paghinto ng sinuman sa pagtitiis ng katotohanan. Sinunod ito ng mas mahabang clip, close-up ng kamay na nag-aayos ng line at pagkatapos ay ang pagpatay sa monitor ng isang pasyente na nagdulot ng pagkamatay. Ang bulong ng mga bisita ay hindi isa, ito ay maraming damdaming nag-uunahan. May ilan na napapailing, may ilan na may hawak ng salamin ng alak na hindi nila natapos. Ito ay hindi isang aksidente, paliwanag ni Attorney Tevilla. Ito ay sinadya at ang sinasabi ng ebidensya ay hindi lamang kung sino ang gumawa, kundi ang motibo. Iwasan ang paglitaw ng impormasyon na magpapakita ng legal obligation. Mabilis na inilahad ang forensic reports, ink analysis sa mga amendments, comparative handwriting analysis, chain of custody logs para sa footage, at ang notarized trust document na may pirma at selyo. Ang notary seal na pinakita ng kalaban, dagdag ni Tevilla, ay isang photocopy lamang, hindi ito physical seal. Nakita ninyo ang discrepancy. Ang tunay na dokumento ay nakalog sa Villacorte Legal Office at isinailalim sa independent verification. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang pag-usad. May isa pang scene sa loob ng meeting na nagpakalakas ng puso ng sinumang naroroon. Lumapit ang NBI agent at sa harap ng mga shareholder ay inilahad niya ang arrest warrants. Nakabasa ito sa mga bagong ebidensya at sa mga testimonya. Kinakailangan nating isagawa ang mga pag-aresto mayon, pahayag niya. Hanggang dito, may mga bulong sa madla. Ang mga taong tila mahahabang sikat ng kasinungalingan ay dahan-dahang uminog sa takot. Si Adrian, na loon ay tila may kontrol sa bawat galaw, ay nanlalamig ang pagkilos. Sinubukan niyang tumayo at gumawa ng punto, ngunit ang mga kamay niya ay nanginginig. Ito ay isang pagsabog ng intriga, mahina niyang sabi. Ito ay pilit na binuo. Huwag mo na ipagtanggol ang hindi na kayang ipagtanggol. Tugon ni Ella nang hindi nagmumukhang galit, kundi kalmadong katotohanan. May mga desisyon na hindi dapat maghari sa kabutihan ng iba. Hindi ito tumor ng puot, kundi isang pag-ako ng sariling karangalan. Ang salitang iyon ay tumagos sa silid. At doon, dumating ang pinakamahalagang sandali. Dinala ng abogado ni Don Felipe ang sealed trust at ang mga supporting documents. Ang notaryo na naka-archive ang original seal ay dumating din upang magbigay ng affidavit. Ito ang orihinal na dokumento, sabi lang notaryo, habang inilahad ang papel na may kailangan ng legal markings at signatures. Sa kabila ng kaba, mayroong katahimikan. Isang katahimikan na maghuhudyat ng pagkabigla. Walang maaaring pumigil mang lumabas si Don Felipe mismo. Hindi na ito isang litrato o isang liham. Ang matandang Don na may mahina ngulit malinaw na tinig ay naglakad patungo sa harap ng lahat at tumayo upang pakinggan. Ella, mahinahon ang kanyang boses. Ikaw ang anak ko. Hindi ito eksaktong parang pelikula, hindi may dramatikong piano na kasabay. Ito ay isang tahimik at napakalinaw na pahayag na nagdulot ng pag-iigting ng emosyon. Ang mga dahilan kung bakit ito ginawa noong oras na iyon, ang pagtatakip, ang pag-iingat, ay inilahad niya ng payak. Nangyari ito dahil may sitwasyon noon na hindi natin kayang ilahad sa publiko, ngunit hindi ibig sabihin na hindi siya mahal. At ngayon na may mga gustong gamitin ang kanyang kawalan para kumapit sa kayamanan, kailangan kong magsalita. Ang mga sagot na iyon ay naghiwalay sa mga alegasyon. Nagkaroon ng eksena ng pagbikas ng pangalan ni Ella sa buong ulunan ng mga shareholder. Ang mga korporasyon ay may system ng legal succession. Ang trust documents ay lumilika ng legal binding na sequential claim. Sa isang oras, ang kwarto ay mabilis na nagbago mula sa pag-alinlangan patungo sa matinding pagrekon. Hindi ito instant cultural redemption, ang batas ay kailangang sundin. Ngunit mayroong isang legal outcome kaagad.
Inihain ng mga otoridad ang mga arrest warrants para kay Adrian at Grace dahil sa direct implication nila sa hospital incident at sa forging. Ang korte ay nagbigay ng temporary injunction na nag-freeze sa ilang assets ng panandalian. Ang Board of Directors ay pulong-pulong at sa isang mabilis na boto, isang emergency committee ang pinagtitibay upang protektahan ang investors at i-review ang mga dokumento. Sa gitna ng kaguluhan, may isang maliit na grupo ng mga shareholders na lumapit kay Ella at nagbigay ng tahimik na suporta. Sa labas ng bulwagan, makikita ang plano ng moral na panunumbalik. Ang mga pulis ay umakyat sa mansyon at dahan-dahang kinuha si Adrian. Ang mga mukha ng mga kasamahan niya ay nag-iba. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay nagmakaawa. Ngunit ang batas ay naglakad na hindi nagmamalasakit sa pag-iyak ng sinuman. Hindi ito dramatikong retribusyon, ito ay automatikong proseso ng hustisya. Sa pag-alis ng dalawa, si Telma ay nanatiling tahimik ngunit hindi man siya umalis na may bungo. Siya ay nahaharap sa masalimuting proseso at sa posibilidad na mas marami pang dokumento ang lalabas. Ang mga pangako niya noon na ang kayamanan ay para sa kanyang lineage ay nalaglag ng bigla. Sa harap ng publiko, may pagkaantala, pero unti-unting dumadaloy ang proseso na magtatakda ng bagong kaharian. Pag-uwi ni Ella, hindi siya nag-uwi ng palabas. Wala siyang malalakas na pahayag para sa mga media. Sa halip, nagpunta siya sa kwarto ni Carol, niyakap ang kanyang ina at pinisil ang kamay nito. Hindi pa tapos ang korte, bulong niya, pero ginawa natin ang tamang paraan. Si Dominic ay nandoon, tahimik at may mga mata na puno ng pagmamalasakit. Hindi siya palasak sa mga malalaking pangungusap. Hindi kita iwan, simpleng sabi niya. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa iyo. May mga pagkakataon na ang pakikipagtulungan ay nagiging simula ng mas malalim na pagmamahalan. Sa isang sandali, hindi na nila kailangan ng salita. Hindi ito isang pelikulang sobrang romansa. Ito ay dalawang taong nagpasya na manindigan ng magkasama. Kung handa ka, sabi ni Dominic habang hawak ang kamay niya, haharapin natin ang bukas bilang magkapareha, hindi bilang patron at hindi bilang depensa, kundi bilang pantay. Hawak ni Ella ang kanyang kamay at hindi ito pag-asa sa isang bayani kundi paghahanap ng kasama. Hindi ako nangangailangan ng tagapagtanggal, tugon niya. Kailangan ko ng kasama. Kung iyon ang pipiliin mo, kasama kita. Ang mga araw pagkatapos ng meeting ay hindi agad nagdala ng kapayapaan. May mga legal na hearings at mga depositions. May mga supinas at mga pahayag. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may mga sandali ng maliit na tagumpay. Ang pag-release ng chain of custody logs sa publiko, ang pag-verify ng forensics, at ang pagsampa ng kaso laban kina Adrian at Grace para sa homicidal negligence and conspiracy. May small wins din sa reputational front. Ilang board members na dati ay nakatirik sa pamilyang Aguilar ang nagbago ng panig at nagbigay ng testimony sa ginawang panlilinlang. Sa mga susunod na linggo, unti-unting ipinakita ni Ella ang kanyang leadership. Hindi siya umupo sa throne at tatahakin ng kapangyarihan na mayabang. Sa halip, dinala niya ang isang malinis, nakatuon na presensya sa corporate world. Naglalakad sa opisina, nagbubukas ng mga report, nakikipag-usap sa mga empleyado at tinatanong ang mga operating issues na syempre ay hindi napapanood sa tabloids. May mga skeptics na naniniwala na siya ay lamang puppet ni Dominic, ngulit isa-isa niyang sinunod ang mga kahina-hinalang issue. Pinapangalagaan ng mga empleyado at naglatag ng bagong policy sa corporate governance. Ang pagkakaroon niya ng trahe at formalidad ay hindi nag-alis ng kanyang pagkatao bilang taong gumugugol sa paglilinis at pag-aalaga noong nakaraan. Sa halip, ito ay nagdagdag ng pinaghalong lakas at praktikalidad. May isa pang bagay na ipinakita niya. Hindi siya naghahanap ng pumapasok sa entablado para mag-anya ng galit. Ang kanyang revenge ay hindi destructive, kundi restorative. Pinilit niyang ayusin ang nawasak na reputasyon ng ilang katulong na napahiya noon. May mga financial restitution at sariling rehabilitation programs para sa mga naapektuhan ng gawain ng Aguilar Camp. Hindi ito palabas ng kabutihan. Ito ay isang pag-aangkin ng responsibilidad. Ang proseso ng korte ay nagpatuloy. Mayroong mga procedural roadblocks na inilatag ng counsel ng akusado para delay tactics. Ngunit sa tuwing lumalabas ang bagong ebidensya at ang testimonya ng mga nurse at ng medical staff, nagiging mas malinaw ang kaso. Ang mga forensic results ay paulit-ulit na nagpapatunay sa pagkakaiba ng pirma at ink. Ang mga CCTV timestamps ay nagpapatunay sa mga kilos ng mga akusado noong gabi ng insidente.
May mga pagmumura at mga pagtatangkang i-blame ang nurse na naging pangunahing test witness, ngunit hindi sila umabot. Ang testimonya ni Nancy at ni Gretchen, pati na rin ng matandang Rosalina at ng private physician ni Don Felipe ay nagbigay ng core narrative na kailangan. Mayroong fostered traffic ng pagtatangkang palitan ng legal na dokumento at pinakawala ng karahasan upang takutin ang mga may isik na testigo. Sa huli dumatung ang sentencing ng mga unang naaresto. Hindi kumpleto ang hustisya na agad-agad. Ang batas ay mahaba at maraming appeal ang maaring isampa, ngunit may agarang resulta. Si Adrian at Grace ay kinulong sa preliminary detention at sinampahan ng mga kaso. Ang court proceedings ay nagpapatuloy, ngunit ang landas ni Ella ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay umiiral bilang isang legal reality. Sa mga buwan na lumipas, unti-unting naayos ang pamumuno sa kumpanya. May mga bagong board appointments, may mga bagong policy sa transparency, at may plano si Ella na magbigay ng scholarship at livelihood programs para sa mga dating katulong ng mansyon at iba pang nawala ng trabaho dahil sa gulo. Hindi ito isang desisyon para sa headline. Ito ay isang patunay ng kanyang pagkatao. Sa sarili niyang paraan, siya ay muling bumubuo ng mga piraso ng sirang mundo. Sa personal na buhay, hindi na kulang ang closure. Si Carol ay pinababalik sa mansyon sa isang pribadong pagtanggap. Hindi ito isang grand re-entry, kundi isang tahimik na paghingi ng tawad mula sa ilang distant relatives at isang mainit na yakap mula sa anak na matagal nang kulang sa ina. Pasensya na, hindi sinabi ni Telma sa simula. Ngulit ang oras ay nagpapakita na marami sa kanila ang nakaramdam ng bigat. Hindi lahat ng relasyon ay nawawala. May ilan na nagbago ng pananaw at humingi ng pangunama. Si Dominic at Ella ay naglakad sa isang gabi sa maliit na hardin sa likod ng mansyon. Ang mga ilaw ay bahagya at naglalakad sila ng magaan. May mga bagal na hindi mo kailanman inaasahan, sabi ni Dominic habang hawak ang kamay niya. Pero mas pinili kong manatili dahil ikaw ang nagpapaalala sa akin kung bakit ako kailangang lumaki. Ako rin, sagot ni Ella. Hindi ako nagbago dahil sa titulo. Nagbago ako dahil hindi ako pumayag na ipagpalit ang dangal ko sa kalokohan nila. Nagkatinginan sila at hindi nagpasimula ng maraming salita. Hindi nila kailangan. Ang pag-holding hands nila ay simbolo ng pagtitiwala. Hindi ito isang malagim na pagtatapos, kundi simula ng bagong kabanata, ng pag-aayos, ng pamumuno at ng personal na muling pagbangon. May maliit na seremonya nang ipinakilala si Ella bilang officer na magpupuno sa posisyon. Hindi siya agad na CEO ng buong conglomerate, may mga governance steps pang kailagang sundin. Ngulit sa isang panandaliang batayan, siya ang naatasang magpatakbo bilang acting head habang nagpapatuloy ang legal processes. Hindi ito ginawang malaking pagdiriwang, ito ay isang opisyal na hakbang upang ipakita na may bagong direksyon ang kumpanya, mas malinaw, mas responsable at mas may malasakit sa mga empleyado. Sa huling bahagi ng araw, nagkaroon ng isang maliit na pagtitipon kung saan maraming empleyado ang dumalo. May mga tinapay at kape, may mga simpleng palakpakan. Si Ella ay tumayo at hindi nagbigay ng mahahabang pagsasalita. Hindi ako nagsalita upang magpataas ng sarili, maiksi niyang sabi. Ngunit ipapangako ko na sisikapin kong panatilihin ang integridad ng kumpanyang ito at itaguyod ang karapatan ng mga naunang biktima. Ito ay hindi hiling kundi obligasyon. Pagkatapos ng seremonya, nag-ayos ang grupo para sa isang maikling sayaw sa hardin, hindi para sa tabloids kundi para sa pagpapakita ng koneksyon at pag-asa. Si Dominic ay nag-anya kay Ella. Hindi ito isang grand pas de deux. Ito ay isang tahimik na hawak kamay na pag-ikot sa gitna ng mga alitaptap at simpleng musika. Sa sandaling iyon, hindi niya kailangan ang rehistro ng legal papers o ang selyo ng notaryo. Mayroon silang isa't isa at ang maliit na mundo na binubuo nila. Hindi lahat ng sugat ay napapawi. May mga gabi pa ring bumabalik ang mga alaala. Mga sandaling may hawak sa puso na hindi basta-basta nabubura. Pero may katibayan na ang pagbabalik dangalan ay hindi imposible. Si Ella ay natuto na ang pag-angat ay hindi laging nangangahulugan, nakalimutan ang nakaraan. Minsan, ito ay pagyakap sa sakit at paggawa ng tama mula rito. Sa pagtatapos, pumasok siya sa kanyang bagong opisina. Isang maliit pero maayos na lugar na may tanim na maliit na succulents na niyakap niya mula kay Carol. Huminga siya at tumingin sa window. Ang mansyon na dati ay tila sentro ng pasimuno ng kasinungalingan ay ngayoy may bagong hangarin. Hindi para sa pagmamalabis, kundi para sa pangangalaga.
Sa huling sandali, sumulyap siya kay Dominic. Handa na tayo, maikli niyang sabi. Kasama mo ako. Tugon niya. At sa maliit na tugtog na magaan, sa kabila ng mga bintana na nagsibigay ng bagong araw, tumibok ang puso ni Ella ng may pag-asa. Hindi dahil siya ay may-ari lamang, kundi dahil ang kanyang pagkakatao ay naging susi upang ayusin ang mga sirang bagay. Ang mansyon ay hindi na lamang simbolo ng opulence. Ito'y naging simbolo ng responsibilidad. Kung ang kwento ni Ella ay nagbigay sa iyo ng pag-asa, tulungan kaming makarating sa iba pa. I-like at i-share ang video at mag-subscribe para sa iba pang kwento ng pagbabalik at katapangan.